Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin po kung ano yung mga messages ni Universe para sa'yo. We have the Temperance. Temperance is about balance, no? It's about balance, it's about patience, self-control, yung gano'n, ano? And healing, no? So, maaari na meron kayong mga situations sa ngayon na medyo siguro hindi favorable para sa'yo and may discomfort na nararamdaman kayo. So, maybe now, that will be healed, no? That will improve yung sitwasyon ninyo na yan. You just need to be patient talaga, diba? At maaari din na you've been patient and now your patience is paying off. Diba? Maaari ngayon talagang magkakaroon ng pagbabago, maaari ngayon magkakaroon ng improvement ang inyong sitwasyon, that things are going to be healed, no? Those things na hindi nangyayari according to your plan, no? Or hindi nangyayari according to yung hindi kayo komportable, no? Maybe that will be healed sa ngayon. And the things are going to be, put in balance siguro din sa ngayon. Kaya, gaganda na rin, maayos na rin ang inyong mga sitwasyon. Page of Swords, maraming information na pwedeng dumating. Maaring ito yung mga research ninyo, mga information siguro that you gathered, no? Pwedeng ganon. Or po pwedeng nagpatulong kayo to research about something, mga ganon. Or po pwede rin ang iba sa inyo rito, will come up with new ideas, will come up with new inspiration, will come up with new new plans then, siguro magiging very creative, no, ngayon ang isip ninyo, and even kung may problema, baka creative solutions are coming your way as well, pwedeng ganon. So, aandar na nga, parang ang bilis ng andar ngayon ng isip ninyo, Pisces. So, po pwedeng ganon. Kaya, kung ano man yung siguro kailangan ninyong isolve na problema sa ngayon, baka mabilis ninyong magawa yon. Kasi yung mga impormasyon na to na paparating sa inyo, maaaring that would help you to make a decision agad-agad, no? So, good luck. What else? We have Two of Swords. So, ito na nga. This is indecision, no? So, siguro, nagkakaroon pa kayo ng indecision ngayon. Dalawang bagay yan. It's either na sobrahan naman dami ng impormasyon na hawak ninyo, kaya mas lalo siguro kayong nalito, kaya mas lalong nagkaroon kayo ng indecision, or maaaring hindi pa kayo nagde-decision sa ngayon because maybe you're still gathering information, you're still gathering facts, regarding that situation. So, it's either sobrang dami, kaya kayo na-overwhelm, or naghihintay pa kayo ng marami pang impormasyon para magkaroon kayo ng magandang basihan, no? Para sa iyong pagdedesisyon. So, po pwedeng gano'n. At depende ito, no? Sa inyong sitwasyon. Maaari din na, po pwede rin na talagang ayaw mo lang magdesisyon ba? 'Di ba? Ayaw mo lang ma-stress muna. Ayaw mo lang na mag-isip muna. So, po pwedeng gano'n. No? Parang, this is not my priority. No? Po pwedeng gano'n. Kaya ayaw mo muna. Maybe this is not as important, 'di ba? As other things, no, na inaasikaso ninyo, kaya maaring ayaw mo muna itong isipin. Or baka ayaw mo munang magpaka-stress. Kasi baka nai-stress kayo sa sitwasyon na yan. Kaya ayaw nyo muna. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. You have sweet success. It is not difficult to get everything you want and enjoy it. So, get what you want. Okay? So, feeling ko dito, Pisces, no? Mapagtatagumpayan mo ito. It's just that it's parang sa tingin ninyo, hindi pa ito ang tamang panahon para mag-decision kayo. Pero once na maging ready na kayo to make a decision, kung ano man ito, feeling ko malalagpasan mo yan. You will be successful sa pagharap sa hamon ng buhay na ito. And yung sweet success na to could also refer to other things, other situation ninyo sa buhay. Maaring sa trabaho yan, career, business, no? So, siguro meron kayong sweet success na makakamit sa ngayon, no? Meron kayong mapagtatagumpayan.
So we have helping hand, need others to assist with services, increased productivity, no one can handle it all. Talaga, 'di ba? Kaya nga merong kasabihan na no man is an island. Kasi kahit gaano ninyo ka-powerful, kahit gaano ninyo kayaman, 'di ba? At some point in your life, kakailanganin mo din ng tulong ng iba. Kakailanganin mo ng helping hand from other people, hindi ba? Kaya dapat matuto tayong tumanggap ng tulong from iba, or matuto din tayo na humingi ng tulong sa iba, 'di ba? So at this point, kailangan mo ng assistance, no? So maybe you need to reach out to someone para tulungan ka, 'di ba? So, wag kayong mahihiya, no, na humingi ng tulong kasi lahat naman tayo, we are all entitled for help, 'di ba? Lahat tayo, kakailanganin talaga natin ng tulong ng iba at some point. Kaya, wag kayong mahihiya or wag kayong matatakot, 'di ba, na humingi ng tulong kasi there will be people that will be willing to help you. So, we have bright ideas, have an innovative new inspiration, test new ideas and break out fast. Take action on your ideas kasi sayang, 'di ba? Maaari na you have a creative mind sa ngayon at maraming inspirasyon, maraming bagong ideya na lalabas sa isip ninyo sa ngayon, innovation. So, take advantage of that. Gawin nyo kung ano yung dapat ninyong gawin para mapakinabangan ninyo yung mga ideas na yan. Kasi sayang din, 'di ba? At saka, ano yan eh, in-instill yan sa isip ninyo ng universe. Kasi maaaring yan ay kakailanganin ninyo, no? Hindi yan papasok ng universe sa isip ninyo if that's for nothing, 'di ba? There's always a purpose for everything. Kaya maaaring yung mga ideas na yan can help you, solve the problems, can help you na malinawan ang isip mo dyan, can help you na magtagumpay ka, 'di ba? Yung mga ganon. Kaya, take action on your ideas. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.